dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng ating mga viewers online, sa ating Facebook Live at maging sa ating mga radio listeners. Tayo po ay napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. Dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare, ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at kaisipan at bigyan po natin ng pagkakataon ang mga espiritual na bagay na muli ngayong umaga ay ating pong pagsalusaluhan ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, mga espiritual na bagay na maglalapit lalo sa atin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa 63 barangay na sakop ng Bulan, at maging sa mga neighboring towns
o bulan. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Congregation ng Magsaysay Bulan. Good morning po, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Galing pa ako dyan kahapon sa ating ginanap na prayer meeting. At ganoon din po ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. Mamaya meron po tayong prayer meeting dyan sa Santa Remedios Bulan, UPC Church, alas 5 ng hapon. At kasabay po niyan ay meron ding prayer meeting dito sa Iquirino UPC Church. Magkasabay po alas 5 ang Bible or prayer meeting. Amen. At sa biyaya ng ating Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na patuloy pong pagkilos ng Panginoon sa gawain ito ng United Pentecostal Church. At nung nakaraang linggo mga kapatid, may mga listeners po tayo ng radyo na nakadalo sa ating pong ginawang pagtitipon dito po sa Iquirino UPC compound mga kapatid nung nakaraang linggo. Salamat po sa ating Panginoon mga kapatid. Ayan, sabi ni Mr. Ging Bulani Pandia, nakita ko po kayo nung GenCon sa labas ng stadium. Praise the Lord. So, salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon, Mr. Ging Bulani Pandia. Ayan. Watching from Mindanao. Ayan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother George Camayo Tabug. I-bless po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay. At good morning din sa ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng JP Laurel. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Ang CC family, Mustoles family, good morning po sa inyo dyan. Ang Jocarisa family, Sabiodo family, at maging dyan sa Guyal family. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon at lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. Ay i-bless po kayo ng Diyos mga kapatid sa inyong pagsisikap na paglingkuran ang ating Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, yan marahil ay prayer request, testimonies, amen. Ano mga katanungan na may kinalaman sa inyong spiritual na paglilingkod, you can text me at 0951 9320038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At salamat po sa Diyos. Nung nakaraang linggo, punong-puno po ang ating schedule ng gawain. Umaga ay dito sa Quirino at nung hapon ay dyan po tayo sa Erosin, sa ating pong Sorsogon UPC Churches Interfellowship na ginanap dyan sa Inac Compound. Amen. At batiin natin ngayon yung mga inmates na nakapakinig sila ng pangangaral ng salita ng Diyos nung nakaraang linggo. At we're planning mga kapatid na makapag-Bible study po dyan sa BJMP sa lugar po ng Erusin. Lahat ng mga inmates po dyan, good morning po sa inyong lahat. Patuloy lang po kayo makinig sa radyo sa kapahintulutan ng inyong mga bantay. Amen. Ibukas nyo lang po ang inyong puso, isip, tanggapin nyo ang alok ng Panginoon na kaligtasan. Na kahit kayo ay nakakulong dyan, pwede kayong lumaya spiritually kung inyo pong ipapasakop sa Panginoon ang inyo pong mga buhay. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At pinapa-announce po ng ating ladies president na si Sister Ning Sadol
ang gawain ng mga nanay sa UPC Bulan Church sa darating na linggo 1:00 po ng hapon. So yan po ang schedule ng Ladies Department. This coming Sunday, 1:00 po ng hapon ang gawain. At ganoon din po mga kapatid, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng pagsamba from Saturday to Sunday. Tuwing araw ng Sabado, dyan po ang gawain sa UPC Magsaysay Bulan. 6:30 ng umaga ang ating pagsamba dyan mga kapatid. At dito naman sa Iquirino UPC Church, ang ating pagsamba ay Sabado 8:00 ng umaga. At yan naman po sa UPC Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba dyan ay Linggo 7:00 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. Depende po kung saan kayo malapit mga kapatid. Dumalo po tayo at mapagpala ang ating pong spiritual na buhay. To God be all the glory. And by this time mga kapatid, before we proceed to the Word of God, ay ating pong sulyapan. Mabati natin yung mga viewers natin. Amen. Praise the Lord. Good morning kay Sister Ning Sadol, ang ating Ladies President, maging Sister Jane Ioy, Sister Philly Mercado, good morning. Sister Ruth, ayan, watching right now. At maging si Brother Gary Barela, good morning. Ayan. Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Pastora Sheila May Piñaranda, good morning. Si Brother June Viray, good morning. Brother Tofi Mendoza. Sister Jean Halmasco de Vera, good morning po. Sister Yoli Albao ng Pasakaw pero nasa Cavite ito ngayon. Praise the Lord. Sister Siren Gotis sa Caloocan, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Buhanghang, good morning. Praise the Lord. Sister Philly Mercado, Sister April Santos, good morning. Maging si Sister Marlene Gulyoso. Yan, Sister Mirna, dyan po sa Kuwait. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kumusta po kayo dyan sa Middle East? Tuloy pa ba ang kaguluhan? Patuloy lang po tayo na manalangin sa ating pong Panginoon. Ang Diyos ang magpuprotect sa atin. Sister Helen Reblora, good morning. Diyan po sa inyong tahanan. Sister Lita Sultan, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Elena Burabo, good morning po. Diyan sa Bagong Silang. Together with your family who are listening and watching right now sa ating programa. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Sister Rebecca Montemor, dyan sa Laguna, good morning. Sister Aileen Zabala. Sister Christy De Suyo sa Bacon, Sorsogon. Si Jennifer Sonido Gutierrez, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan. Maging si Sister Perpetua Carido sa Ocampo, Camarines Sur. Si Brother Andy Orozco. Paki-share na lang po mga kapatid upang marami po ang maabot ng salita ng Panginoon. Sister Maria Lorbilisa Iko, dyan po sa Saudi Arabia. Sister Ann, good morning. Ingatan po kayo dyan ng ating Panginoon sa inyong paghahanap buhay sa ibang bansa. At pagpalain po kayo. Sister Rosemary Alig, good morning. Kung di ako nagkakamali, sa Ternate po ito. Ternate, Northern Samar. Maging Sister Marlene Oseo Quintanar, dyan sa Managanaga, good morning. Sister Nancy Dangla. Sister Ging Bulani Pandia, good morning. Brother George Camayo Tabog, ayan, good morning. Sister Alma Sulayaw, thank you for watching. Sister Gemma Guelas,
Sister Aida Ramos, ayan. Brother Ferdinand Iskandor Mendez, ayan. Kumusta daw kayo ni Sister Aning, ang inyong nanay dito po sa Lapinig. Ayan. Dalaw din kayo paminsan-minsan sa matanda para mapasayan nyo po yung inyong nanay. Active po siya sa gawain. Si Mama Eden Nabua, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging si Brother Noel Ocho Plaza, watching from Morong, Bataan. I-bless po kayo ng Panginoon. Brother Serafin Akiwo, good morning. And Sister Net, God bless your ministry. Sister Egina Banisok Tayab, good morning. Praise the Lord. And Brother Reuben Gordola, good morning. Diyan po sa Santa Remedios, Bulan. Sister Angelita Liguro, good morning. Diyan po sa Atimonan, Quezon. At maging si Brother Rolando Ramos, good morning. Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Sister Sheila Gracia Montejo. Si Brother Joven de los Reyes Daso. Si Sir Ray Galo Sr., good morning. Sister Rose Bordeos. Sister Sara Galos. Ayan, good morning po. Sister Emma Madrona, Nanay Emma, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Diyan po sa Zone 2, Bulan. Maging si Borge Ayla Mateo Garing. Ayan, good morning po. Sister Milet Kaya sa Doha, Qatar. Good morning. Si Brother Dario Tobias. Okay, good morning, Sister Mayet Domingo. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro ay from UPC Lipa, Batangas. Ayan, wala na siya sa Atimonan, Quezon. Brother Alvin Liandiral, good morning. Sister S. Maldo. Si Rems Irene, good morning. Sister Divine Ispela Guyal, Sister Ana Gliponeo, dyan po sa Otavi, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Rose Ann San Juan Pauyo, good morning. Sister Juliana Lucia Alde Pagasartonga, good morning. Sister Alexander Gokoyo, good morning. Thank you for watching. Maging si Sister Virgie Flores, dyan po sa La Union. Ayan. Sister Jean Tendero, good morning. Ayan. Sister Evelyn Valencia Punsalan, dyan sa Palau, good morning. Sister Irene Go, watching from Australia. Good morning po, Brother Rolando Ramos. Pastor Joel Tinoco. Ayan, good morning. And Sister Cristina Labini and Brother Arnel, dyan po sa Biton, Magallanes. Good morning po sa inyo. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. At humabol ang aking kapatid, Sister Cherry Gulyoso, Rosary Santos. Good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon and Brother Ogie. And see you soon. Ayan, sa darating na Thursday ay babiyahe po kami. Okay, and advance happy birthday sa aking binan, si Brother Manting Santos, diyan po sa Gagalangin, Tondo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, see you soon by the grace of our Lord Jesus Christ. And by this time mga kapatid, tayo po ay dadako sa panalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, pagpapala na pinagkakaloob sa amin. Salamat sa umagang ito na pinagkalooban mo kami ng masiglang katawan, physically, at spiritual na hangaring patuloy ka naming mapaglingkuran, Panginoon. Dalangin po namin na samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita upang ang aming mga kababayan na naka-tune in ngayon sa radyo at maging sa Facebook Live ay patuloy na mapagpala, Panginoon. Wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Ikaw ang Diyos na siyang
kikilos, Panginoon, at kakatagpo sa pangangailangan ng aming mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga may taglay na suliranin, patuloy mong pagkalooban ng mapayapang kaisipan, at ang katugunan ay patuloy mong ipagkaloob, O Diyos. At ganun din ang may mga taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Lahat na may mga taglay na sakit at karamdaman na ngayon ay sumasabay sa panalangin ito na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, tugunin mo po, Panginoon. Yung mga nasa banig ng karamdaman ay iyo pong ibangon, gawin mo silang buhay na patotoo na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Ganon din ang mga alipin ng bisyo, kasalanan at mga bagay ng sanlibutan. Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng kalayaan. Sa pamagitan ng programang ito, ang iyong mga salita ay gagamitin mo bilang kasangkapan to address the spiritual need of our viewers and listeners. Thank you, God, for the opportunity to serve you and to know you more. Sa pamamagitan ng iyong salita, marami ang maglilingkod sa iyo. Marami ang pupukawin mo ang kaisipan upang sa mga huling panahong ito ay kilalanin ka namin at paglingkuran. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, thank you for watching Rica Gutisa. Maging si Sister Renilda Agos and Brother Jofil. Good morning. Thank you for watching. And by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo 4, mula sa talatang 1 hanggang 11. Ayan. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang paksang ito. Paano ba hinarap at nilabanan ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao yung mga tukso ng dyablo na kanyang na-encounter, mga kapatid. So, pag-aralan natin ngayon kung ano ang papel na gagampanan ng salita ng Diyos in order for us to fight against trials or even temptation. Dito po sa aklat ng Mateo 4:1, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya ay sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Na magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas,
sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Dito ay ipinakita po sa atin ng banal na kasulatan na sa pagiging tao ng Panginoon, kasi alam natin na siya ay Diyos na nagkatawang tao, upang maramdaman niya yung damdamin ng tao at maranasan niya yung karanasan ng mga tao. So isa sa mga dahilan kung kaya't siya ay nagkatawang tao or nakitulad sa tao, hindi talaga siya tao lang. Sabi po ng Pilipos 2, mula sa 6 hanggang 8, ay bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. So hindi talaga si Jesus tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. And one of the reasons why nagkatawang tao si Jesus Christ ay upang maunawaan niya yung damdamin, yung nararanasan ng tao, sapagkat tao yung kanyang ililigtas. Tao yung kanyang sadya para tubusin. Kung kaya't nakitulad siya sa tao. Hindi talaga siya tao lamang. Meron siyang orihinal na kalagayan bago siya magkatawang tao. Sabi ng Biblia, siya yung nag-iisang Diyos from the Old Testament time. At sa panahon ng kanyang pagtubos sa atin, siya ay nakitulad sa tao at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Now, ating pong pag-aaralan kung paano hinarap ni Jesus Christ ang mga temptation in His humanity, sapagkat ito ang dapat nating pag-aralan at matutunan din kung paano din natin haharapin ang mga temptation and trials sa buhay natin sa kasalukuyan. Mga kapatid, kung mapapansin niyo po, ang ginamit ni Satanas na panukso kay Jesus Christ ay salita ng Diyos. So, nais kong paalalahanan ang ating mga kababayan na hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay may motibong makadiyos. Kaya dapat ay mapanuri tayo, mga kapatid. Hindi lahat ng nangangaral gamit ang salita ng Diyos ay may tamang layunin o motibo. Dahil ang salita ng Diyos ay ginamit din mismo ni Satanas, laban pa mismo kay Jesus Christ. So, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nilabanan niya ang tuksong ito gamit ang salita ng Diyos. So, kumbaga, mapapansin natin na ginamit ni Satanas ang Word of God para tuksuhin si Jesus. At ang ginamit din ng Panginoon upang labanan ang dyablo sa panunukso ay ang salita rin mismo ng Diyos. Written word. Basahin natin, mga kapatid. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Dito ay wala pang binabanggit si Satanas na word of God sa first attempt, mga kapatid. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Inunahan na ng Panginoon si Satanas na gamitan ng salita ng Diyos. At sa second attempt ni Satan to tempt the Lord Jesus Christ, doon na gumamit si Satanas ng written word of God.
upang labanan ang Diyos. Makita nyo yung motibo ni Satanas, gumagamit siya ng salita ng Diyos para labanan ang Diyos. Kaya yung mga nag-aaral ng Biblia dapat magkaroon ng tamang motibo. Kasi sa panahon ngayon, marami pong nagpapakadalubhasa sa Biblia na ang dulot nila sa tao ay kalituhan tuloy, hindi kaliwanagan, mga kapatid. Kalituhan na pinagsasabong-sabong nila yung mga talata sa Biblia to confuse the people na lalong magduda sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Yan po ang gawain ni Satanas. Gagamit ng bersikulo para pahinain yung kredibilidad ng salita ng Diyos. Kasi oo nga naman, kapag mayroon kang inakala dyan sa Biblia na magkakontra-kontrang talata, hihina ngayon yung pagtitiwala mo sa credibility ng salita ng Diyos. At may mga mangangaral na ganun ang ginagawa. They are using verse against another verse from the Bible, mga kapatid. Kagaya po ng patungkol po sa bautismo. Pinaglalaban po nila yung Matthew 28:19 at yung Acts 2:38. May mga mangangaral na ganun. Pinag-aaway nila si Apostol Pedro at si Jesus Christ. Kasi ang sabi po sa Matthew 28:19 ni Jesus Christ, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At itong si Apostol Pedro at ang mga alagad, nung sila ay actual na nagbautismo, ang binanggit nila ay hindi naman word for word na pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang binanggit nila dahil naintindihan nila ang salita at ang utos ng Panginoon. Naunawaan po nila. So when they baptized, mga kapatid, they baptized in the name of our Lord Jesus Christ. So may mga mangangaral na pinagpalagay nila na ito ay magkalaban na bersikulo. Hindi po. Kapag mali ang ating pangunawa sa talata, may mga talata sa Biblia na aakalain natin na magkakakontra. Pero hindi po kailanman, sapagkat ang Biblia po, bagamat maraming writer, ay iisa lang ang author. Nasa 40 persons ang writer ng Bible from Genesis to Revelation. Hindi man yan sila nagkita-kita lahat nung sinulat nila yan. Pero iisa lang ang author. Habang sila'y nagsusulat, sila ay inuudyukan ng banal na espiritu. So, may mga mangangaral na kino-confuse nila yung mga tao na para bang ipinalalagay na magkalaban niya yung talatang ito sa ibang talata. Hindi po ganon, mga kapatid. Yung Matthew 28:19 na baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, ang tunay na interpretasyon na yon ng talatang yon ay ang Acts 2:38 sapagkat ang mga alagad ang unang inutusan at sila rin ang unang umunawa sa utos. Kaya kung paano ng mga alagad tinupad ang utos ng Panginoon, kung paano magbautismo, ganun natin susundan ngayon. May mga ibang mga ngaral na ang sabi nila, kung kayo mga UPC pastors, sundin niyo si Pedro. Bastaan niya kami, susundin namin si Kristo. Anong ibig niyang lang sabihin? Magkaaway ba si Pedro at si Kristo? Hindi po. Ang pagtupad ni Pablo sa bautismo ay tamang pagtupad na may pagkaunawa sa utos ni Kristo. Because we know that the word Father is not name. Ang salitang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ang hinihingi doon ng Panginoon sa pagbabautismo ay pangalan. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ba ang pangalan ng Ama? Importante yon na malaman bago ka magbautismo. Ano ang pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? And remember, singular, hindi po names. Hindi po plural ang name.
kundi singular, iisang pangalan, ibig sabihin, yung hinahanap ni Kristo na gagamiting pangalan sa pagbabautismo. At naintindihan po yan ng mga apostoles na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang pangalan lang. Yung tatlong title na yon, Father, Son, and Holy Spirit, ay binubuo ng isang pangalan lamang. At yung pangalan na yon ay ang binanggit ni Pedro sa Acts 2:38 nung sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. That's why we believe that Jesus Christ is the Father, He is the Son, and He is the Holy Spirit, sapagkat wala pong Trinity na itinuro ang banal na kasulatan. Walang tatlong persona sa pagka-Diyos. There's only one true God, numerically one God. His name is Jesus Christ, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, hindi lahat ng mga ngaral na gumagamit ng talata ay may tamang motibo. Even Satan himself, ginamit niya ang mga talata ng Biblia against the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang paggamit ng dyablo ng talata ay nagdudulot ng kalituhan. Pero yung mga anointed preacher na gagamit ng salita ng Diyos, ang dulot sa makikinig ay kaliwanagan, kabanalan, katuwiran, kapayapaan. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, sagot niya kay Satanas, na tinutokso siya sapagkat siya'y nagutom. Si Jesus Christ ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At alam ng dyablo na gutom si Jesus Christ nung siya ay nag-ayuno. Kaya ang dyablo ay may katalinuhan din naman. Ang ginamit niyang panukso sa gutom ay pagkain. Wala namang ibang pinakamalakas na temptation sa isang taong gutom kundi pagkain. Kaya ginamit ni Satanas ang pagkain upang tuksohin si Jesus, sapagkat alam ng dyablo na sa panahon na yon ay gutom na si Jesus Christ, sapagkat siya ay fasting nga po. Ayuno po siya 40 days and 40 nights. Pero makikita natin dito kung paano nilabanan ni Jesus Christ yung tukso ng dyablo gamit ang salita ng Panginoon. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, how powerful is the written word of God? Ito po ay pinakamabisang panlaban sa mga gawa ng kaaway, mga tukso ng dyablo sa ating mga buhay. The more you study the Word of God, the more you become strong spiritually and strong enough to fight against trials and temptation mula sa kaaway. Amen. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. At mapapansin po natin na ang dyablo ay hindi po sumuko. Kahit bigo siya na tuksohin ng Panginoon sa unang attempt, nagkaroon po siya ng second attempt. Dito po mga kapatid ay mababasa natin, verse 5, nang magkagayo dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyan mga kapatid. Dito ay gumamit na si Satanas sa second attempt niya to tempt the Lord Jesus Christ. Si Satan ay gumamit na ng talata. Kino-quote niya yung Old Testament verse, mga kapatid, na Psalms 91. Ayan. Kung sa ulado nyo po ang Psalms 91, basahin nyo po yung whole chapter. Mababanggit po doon, kung di ako nagkakamali sa verse 11, kapatid, na, okay, tingnan nga po natin.
yung Psalms 91. Ayan. Verse 11. Ayan. Dito po. Sabi po dito, Psalms 91 verse 11, alam nyo ba na itong Psalms 91, alam ng dyablo? Kaya kung born again ka, Kristiyano ka, hindi mo alam ang Psalms 91, italo ka ng dyablo. Kaya sa panahon ng mga temptation, wala kang panama sa dyablo kasi may alam ang dyablo sa salita ng Diyos at ikaw ay wala. Ikaw na nagsasabing Kristiyano, dapat pag-aralan mo mabuti ang salita ng Diyos. Verse 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ayan. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. O, kinukot po ito. Psalms 91 verse 11 to 12. Nung tinukso ni Satanas si Jesus Christ, binanggit niya, kino-quote niya yung verse ng Psalms 91, 11 and 12. Laban kay Jesus Christ. Makikita niyo yung ugali ng demonyo. Gagamit siya ng talata para labanan si Jesus Christ. Gagamit siya ng bersikulo para labanan si Kristo. O, marami din ganyan ngayon mga kapatid, gumagamit ng bersikulo para palabuin yung salita ng Panginoon. Kung gagamit man tayo ng mga talata sa Biblia, hindi para labuin yung kaisipan ng mga tao, kundi para i-enlighten, pagliwanagin ang salita o ang kaisipan ng mga tao gamit ang salita ng Diyos. Pero si Satanas, iba. Gumagamit siya ng talata para udyukan niyang magduda ang tao sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Ayan. So, anong sagot ng Panginoon kay Satanas? For the second time, tinukso siya, and by this time, gumamit na si Satanas ng talata. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ang talatang ito ay isa sa mga talatang nagpapatunay na si Jesus Christ ay hindi lamang tao. Siya po ay Diyos. Bakit? Sa tagpong ito, dalawa lang ang nag-uusap. Si Jesus at si Satanas. Ang manunukso ay si Satanas at ang tinutukso ay si Jesus Christ. Nung tinukso ni Satanas si Jesus Christ, ano ang sagot ni Jesus Christ kay Satanas? Sinabi sa kanya ni Jesus, Matthew chapter 4 verse 7, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ano ang pakilala ni Jesus Christ kay Satanas? Nung tinutukso ni Satanas si Jesus Christ, sabi ni Jesus, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sino ang tinutukso ni Satanas dito? Si Jesus Christ. Ano daw si Jesus Christ? Sabi niya, kay Satanas, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ito'y maliwanag na talata na ipinakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang Panginoong Diyos. So, bigo na naman si Satanas for the second attempt. Pero, hindi pa siya sumuko. Alam nyo, itong ugali ni Satanas na hindi madaling sumuko, ito yung dapat ma-adapt ng mga tunay na Kristiyano. Na hindi tayo madaling sumuko. Ang ibang Kristiyano, kunting problema lang, suko na. Kung meron man tayong pwedeng gayahin sa ugali ni Satanas ay yung kanyang perseverance. Nabigo siya na tuksuhin si Jesus Christ sa first attempt. Nagkaroon siya ng second attempt. Hindi siya sumuko. Nabigo siya sa second attempt at mayroon pa siyang third attempt.
Verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Dito ay ibang intensity na yung pinapagawa ni Satanas. Pinasasamba na niya si Jesus Christ sa kanya. Gamit ang mga alok na kayamanan ng sanlibutan. Ang hindi naalala ni Satanas, lahat ng ipinapangako niya kay Jesus Christ ay likha lahat yon ng Panginoon. Kumbaga, mapag-angkin si Satanas. Ipinapangako niya ang mga bagay na hindi naman kanya originally. Yung mga ipinamalas niyang yaman ng mundo, hindi naman yun pag-aari ni Satanas. Pag-aari yun ng Panginoon na inangkin ni Satanas at ipinapangako niya sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang sagot ni Jesus Christ? Verse 10, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So yan mga kapatid, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. So, pagkatapos ng unang attempt, mayroong second attempt, at hanggang sa third attempt, si Satan. Hindi siya madaling sumuko. Kaya mananampalataya, mga kapatid, huwag tayong madaling sumuko. Ang dyablo, determinado palang tuksoin tayo, kaya naiisahan tayo ng dyablo sa kanyang panunukso sapagkat determinado ang dyablo na sirain tayo, pero tayo, hindi tayo determinadong labanan siya. Doon tayo nalalamangan ng dyablo, mga kapatid. Yung determinasyon ni Satanas na kahit sa unang attempt, bigo, may second attempt, bigo pa rin, pero hanggang third attempt, hindi siya madaling sumuko. Kaya sa mga mananampalatayang nakikinig ngayon, huwag tayong susuko. Ilang pagsubok lang, konting problema lang, konting pagtitiis lang, konting karamdaman lang, sumusuko na tayo. Huwag, mga kapatid. Pahalagahan natin ang Panginoon. Sapagkat wala pang naglingkod sa Panginoon na pinabayaan niya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo. Iniwan ni Satanas ang Panginoon after ng third attempt. Ayan. Humayo ka, Satanas, sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So doon, sumuko na si Satanas. Wala talaga siya mapapala. First attempt, bigo. Second attempt, bigo. Hanggang third attempt, bigo pa rin siya. Bakit? Sapagkat ang gamit ni Jesus Christ para labanan ang dyablo ay ang written word of God. Anong sabi po ng John chapter 5 verse 39? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat dito ay meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang siyang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kung nais mong lumalim ang pagkakilala kay Kristo, ang pag-aralan mo ay ang kasulatan. Amen. Search the scripture. Study the word of God. Mga kapatid, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag-aralan daw natin na humarap ng subok sa Panginoon. Tested. Proven and tested. Dapat ganun ang ating pagharap sa ating Panginoon. Kaya anumang mga pagsubok ngayon, temptation na kinakaharap natin, amen, kung tayo man ay naging mahina sa mga nagdaang panahon, nawa ang salita ng Diyos ay i-grab natin upang ito ang maging kalakasan natin to fight against temptation. Lahat tayo, no exemption, whether you are leader or ordinary member, hindi tayo exempted sa mga temptation. Lahat tayo ay may mga dinaranas na mga temptation sa buhay na ito
habang wala pa tayo sa piling ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay laging nasa atin, tayo man ay manghina, lagi tayong may kalakasan sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po ni David sa Psalms 119 verse 11, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa Diyos. So, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso sapagkat yan ang pinakamabisang panlaban, mga kapatid, sa kasamaan o sa mga temptation ng kaaway sa ating buhay kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating puso at ito ay ating ipinapamuhay. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Makikita natin dito na kung determinado ang dyablo na tuksohin si Jesus, mas determinado si Jesus na labanan ang dyablo. So yung bagay na yan ang dapat nating matutunan. Maging determinado tayo to fight temptation. Kung may mga nagdaang panahon na tayo ay naging marupok at mahina, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating mga buhay. God is a God of second chance, mga kapatid. Na tayo po ay kanyang ibabangon at simulan natin muli ang panibagong chapter ng ating buhay na kung noon tayo ay naging talunan, ngayon, kung ipapamuhay natin ang salita ng Diyos na ito na ating napakinggan, magsisimula ang bagong chapter ng buhay mo na ikaw ay magiging matagumpay. To God be all the glory. That's all for this morning. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pansamantalang pagtatapos sa ating pagtalakay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo, pagpapala, sa salita mo na amin pong sinariwa ngayong umaga upang maging pagkaing espiritual sa buhay ng aming mga viewers and listeners on air sa radyo. Panginoon, dalangin po namin na kilusin mo po ang aming mga kababayan, ang kanilang puso at isipan, pagkalooban mo, Panginoon, ng kalakasan ng mga nanghihina, ang mga nasa kabiguan ay iyo pong ibangon at pagtagumpayin. Turuan mo kami na manangan sa iyong mga nasusulat na salita upang anuman ang gawa ng kaaway, ang pag-asa namin ay mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo lahat ng nakinig at nanood ngayong umaga at patuloy pang magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Pagkalooban mo ng kagalingan ang mga may taglay na karamdaman na ngayon ay sumasabay sa panalangin ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Bless our viewers online and our listeners on air. Maraming salamat po, Panginoon, as we give all the glory to your name, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, sa mga nais magpaabot ng inyong mga mensahe, prayer request, appreciation, or testimonies, you can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. At bukas muli, magkita-kita po tayo, magsama-sama tayo sa ganitong oras, himpilan at sa ating page, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay.
pinatawad